Hello! So ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates. For those of you na gustong magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, yan yung aking friend. Kung gusto mo magpa-read sa kanya. Madam P, ayan, open din ang aking personal reading. Pumunta ka na lang sa Facebook, search mo. Madam, space P, space pa sa dulo para mas madali mong ma-search ang aming Facebook page. Or simply type hashtag Unicorn Princess Tarot. So let's start. What do we have here for air sign, Gemini, Libra, Aquarius? Okay. Okay. So you do have here the Emperor. The Page of Pentacles. What's with the Emperor and Page of Pentacles? You do have here the Queen of Wands. Kunin ko na rin yung sa side ng person mo, ha? Pagpasensyahan mo na, medyo mahirap i-shuffle itong card na ito kasi medyo luma na siya. Okay. Wait lang, guys. Medyo nais ko lang to. Okay. You know over the Seven of Cups. Ito yung person mo. Five of Swords and the Wheel of Fortune. Okay, yung energy mo dito, you do have here the Emperor. So, nakikita natin, you're focusing sa sarili mo. Nandun yung, nagmamatigas ka dito sa connection mo with your person. Nagkukuno-kuno, wala ka nang pakialam sa kanya with the Page of Pentacles. Maybe you're focusing sa finances, paggawa ng pera, business with the Queen of Wands. You're making like a lot of things right now. You're keeping yourself busy, ganun. Pero, I feel like may concern ka pa rin or nahalala pa rin itong person na to. Pero kuno-kuno nga kasi nagpapaka-busy ka para hindi mo siya, you know, you're like, parang being preoccupied ngayon para hindi ma-occupy yung utak mo. Nagpapaka-busy ka talaga. And your person that you're dealing with, Seven of Cups, lagi kanya naiisip na alala. Five of Swords, yan. This person is currently facing his or her shadow side. May mga naalala din siya sa kanyang shadow or sa kanyang past na parang ang hirap i-accept pero unti-unti niyang nare-realize. May mga realization siya dito. Medyo nababago kung ano yung klase ng mindset na meron siya ngayon. And I feel like unti-unti niya na-accept kung ano man yung shadow side niya or yung past niya. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Ano emotion niyo sa isa't isa? Okay. For the sign of ano to?
Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Ace of Cups is here. Three of Pentacles, the Nine of Cups, and the Ten of Pentacles. Pasensya ka na, medyo nagiging may times magulo yung pag-deliver ko ng words. You know, we're having Mercury retrograde ngayon, so medyo affected ako nito. Ace of Swords, Ace of Wands, Ten of Swords, Five of Cups. Wait lang guys, medyo ayusin ko lang. Bottom of the deck is the Ten of Cups. Wait lang po I-charge ko lang tong aking phone na ginagamit pang record kasi para hindi mag-low back. Bigyan mo lang ng konting time dito. Okay. So anyway, emotion ng ikaw muna, no? Ace of Cups, sabi ko na mahal mo pa rin yung tao hanggang ngayon. Kunwari lang, kuno-kuno lang, no? Alam mo yan sa sarili mo, but with the Three of Pentacles, you want growth. You want money. Sabihin na natin nagpapakamukhang pera or focus ka muna sa pera ngayon talaga. With the Nine of Cups, I feel like iniisip mo pa rin yung person or you're still daydreaming about this person, pero piling-pili lang, alam mo yun. Hindi all the time. Kumbaga, there are times na isipin mo siya, maalala mo siya, and with the Ten of Pentacles, after nun, okay, pera na ulit, yung isipin ko, etc. So, may ganun. may ganung situation ka. Medyo natatawa nga ako doon sa part na yun kasi yung energy mo, pag busy ka talaga, no? Baka inaayos mo yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Tapos, may pahapyaw-hapyaw na, naalala mo na naman siya, yung mga sinabi niya, mga ginawa niya, bakit niya yung ginawa, etc. So, sometimes, iniisipan mo ng explanation yung mga bagay in the past or yung mga nangyari sa inyo. And, I'm feeling like a lot of you is medyo overthinker, ganun. And hindi ka magaling mag-express ng mga nasa isip mo or through words. You're not good at words, you know. So, maybe kaya hindi mo may tanong or masabi sa kanya yung mga nasa isip mo. Kaya more on isip at isip at isip ka lang. Pero you love the person, mahal mo yung person. Pero nandun yung at peace ka lang or wala kang masyadong actions dito. Mas more on nasa sarili mo yung action. Ace of Swords, Ace of Wands. So, the same with this person, naiisip ka niya. Kaya nga yung iba sa inyo, pwede may mga action na ginawa tong person na to na hindi mo akalain na gagawin niya. And I feel like kaya niya ginawa kasi namimiss or naiisip ka niya. Ten of Swords, nasasaktan siya ngayon, lalo na with the Five of Cups. Sobrang lungkot niya. Sobrang nasasaktan siya. And, I don't know, but I feel like medyo a lot of you is mali or hindi pwede yung connection ninyo. Meron tayo nakikita ang Ten of Cups, which is family na involved dito na parang if ever na magkakaroon ng relationship or connection sa inyo or communication, yung iba, literal na pati communication, pwedeng kailangan mo nang mag-take ng risk with the full bago may sa katuparan nito, lalo na sa side ng person mo. And you do have the lover, Gemini energy. So, I feel like, ito yung makakapagpasaya sa person mo na ito, yung kung magkakaroon ng connection, partnership, relationship sa inyong dalawa. O sa ngayon, hindi talaga siya okay. Sobrang bigat ng pakaramdam niya or emotion niya. So, what will happen in the near future for the both of you? For the both of you in the near future, for the sign of air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius.
Knight of Wands, the Judgment is here, and also you do have the Nine of Pentacles. You do have the Ace of Wands, Ace of Pentacles. So, meron tayong 111 na nagpakita, especially sa side ng person mo. For some of you na may spiritual connection, yung person na to ay nagkakaroon ng awakening. Yung iba, pwede nagkaroon ka na ng awakening in the past. So, itong person na to nagpa-follow siya dun sa path mo na yon, or unti-unti na rin siya nagkakaroon ng awakening regarding sa connection ninyo. The Hermit and the Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo energy. The Sun is here. And the Hangman. So, tinatry ng person ito na mag-move on. Especially kung may family or, other marriage na involved dito sa connection nito. So, tinatry niyang mag-move on. But tell me about this. Especially kung may child na involved with the Page of Cups kasi nandun yung pagmamahal regarding the child. But with the Six of Cups, this person can't help but to think about the past sa inyong dalawa. With the King of Swords, na-stress siya or nasasaktan siya dito. The Knight of Wands and the Judgment. Yung iba sa inyo, nagkaroon ka na ng awakening in the past and nandito ka na sa way mo with the Nine of Pentacles. Wherein, ang kinikrave mo na ngayon is success. You want to be more successful. Pagdating sa person mo, pwedeng alam mo na yung connection ninyo, pero parang ang dami mo na pinagdaanan. Ang dami mo nang in-expect na hindi naman nangyari sa inyong dalawa. So, nandito ka na sa process ng self-love na lang ang ginagawa mo sa sarili mo sa ngayon. So, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.